Ang katotohanan natin na dapat natin susundang halimbawa sa ating buhay. Di ba ng iba ang ating Panginoong Kristo? Kasi siya ang sinasabi, John 14:6, sabi niya, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Ibig sabihin, without there is no going. Tama? Without life, there is no living. Without truth, there is no knowing. So, ibig sabihin, sa makatuwid mga kapatid, ang lahat ng ito ay pagpapala po natin sa ating mahal na Diyos. So, palakpakan natin ang ating mahal na Diyos. Amen, amen. So, ayon po sa Revelation chapter 3, verse 20, sabi ng ating Panginoong Hesus, ako po ay nakatayo sa labas ng inyong pintuan. Sabi niya, at tumutuktok. Kung ninuman diringgin ang aking tinig at bubuksan ang pintuan, ako'y papasok sa kanya at magkasama kaming magkasalo. Diba napakaganda po pala ng layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, mga kapatid, ang tinatawag nating mahalagang paksa na ating tatalakayin ngayon, ito po ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sino ba ang gusto sa inyo pumunta sa kaharian ng Diyos, ang buhay na walang hanggan? Kami! Salamat po. Mga kapatid, ito na po ang katuparan sa Amos 8:11. Sabi ng Panginoong Yahweh, darating ang araw na yaon na ipapadala ko ang tagutom sa lupain. Gugutomin sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa mga salitang kanilang mapapakinggan. So sa makatuwid, ang dala natin ngayon ay ito po ay katotohanan na bukal po sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit ito po ang pinili ko na topic, ang tunay na iglesia ni Kristo? So kasi ganito lang ang tinatawag nating mga argumento. Kasi sabi ng mga mahal nating kapatid, sa iba yung pananampalataya, ang katuruan daw ng Iglesia Katoliko ay hindi daw naaayon sa katuruan ng Biblia. So yan po ay ating lilinawin sa hapon na ito. Anong hapon? Sa hapon din? Pasensya na. Diba nagpaalam ako na hindi ako bihasa sa Tagalog. So, kayo ba'y maniniwala na ang Diyos ay sumasanlibutan? Of course naman, ayon po sa pagpahayag ng banal na kasulatan. Diba? Nang hindi pa pumarito ang ating tagapagligtas, ano po ba ang hula ni Propeta Daniel? Sabi ni Propeta Daniel, napakaganda po ng kanyang hula. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailan pa man. Sino yun? Magtitindig daw siya ng isang kaharian na hindi magbabagsak kailanman. Ni maaagaw ninuman, ni masasakop ninuman, dududugin nito at ganap nawawasakin ang ibang kaharian. So ibig sabihin, pag may hari, may mga pamayanan, tama? So hindi pwede sabihin mo na magiging hari. Basahin mo kapatid, Luke chapter 1 verse 34, para hindi nila sabihin na yung ating pagpatutuo, pagpapatunay ay tinatawag lamang na kapitulo laway, versikulo bibig. Luke chapter 1 verse 34 po, mahal na kapatid.
34. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? At sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinasabi sa kanya, bababa ang Espiritu Santo at diliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay ay ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ipagpatuloy. Okay. At narito, si Elizabeth ang iyong kamag-anak ay naglirihi naman ng isang anak na lalaki na sa kanyang katandaan at ito ay ika-6 na buwan niya na dati itinawag na baog sapagkat walang salitang mula sa Diyos na hindi may kapangyarihan. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang gayon ng iyong sinalita. At iniwan siya ng anghel. So, sa makatuwid mga kapatid, malinaw po ang pinahayag ng Biblia na ang pupunta pala dito sa sanlibutan na isisilang sa sinapupunan ng isang babae ay tatawagin siyang anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay hari sa mga hari? Amen. Naniniwala kayo? Yes. Siyempre naman. So, ibig sabihin, ang Diyos na sinasabi na isisilang sa sinapupunan ng babae, ano po ang kanyang ginawa? Mayroon po siyang ginawa. Nagtatag po siya ng tinatawag nating iglesia. Kaya saan mo babasa? Doon sa Matthew chapter 16 verse 18. Ano ang sabi? Ito po ang sabi, kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw na patong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang lahat ng pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Maliwanag na ang Diyos pala, ayon sa hula ni Propeta Daniel, ay natupad sa katuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong diyan mga kapatid, sa dami-dami po ng mga tinatawag nating mga sikta o denominasyon na umiiral ngayon sa ating kapanahunan, paano natin kikilalanin ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi sabi nila, Brad, yung aral ninyo na One Holy Catholic and Apostolic Church ay inimbento lang yan noong 1870 sa Konsilyo ng Quinto ng inyong mga papa. Yun ang kanilang mga tinatawag natin mga pagpapatunay na ayon sa kanila ang ating mga katuruan ay hindi daw naaayon sa katuruan ng Biblia. So ito ang argumento na dapat nating tutukan. Tanong, biblical ba talaga? Ganito lang simple. Biblical ba talaga itong tinatawag tunay na mga marka sa tunay na iglesia ni Kristo? Ang ating tanong, biblical o na pagpapatunay? Diba, pag sinasabi natin one, ibig sabihin, yung hula ni Propeta Daniel na doon nagkaroon ng katuparan sa ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, you are Peter, upon this rock I will build my church. Sinabi ba ng ating Panginoong Jesucristo, I will build my churches?